Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi din po, Father Vic. Tayo po ay nasa ika-11 linggo sa karaniwang panahon. At para sa ating pagninilay, nais kong gamitin ang narinig natin mula sa ikalawang pagbasa hango sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Sinasabi ni San Pablo na sa kanyang buhay sa mundong ito, wala na siyang pinakananais na gawin at pangarapin kung hindi ang makarating doon sa kaharian ng langit, sa kaharian ng Ama. Yon yung pinakagusto niyang mangyari sa kanyang buhay. Kaya ginagawa niya ang lahat ng alam niyang dapat niyang gawin para kapag siya ay haharap na sa Diyos sa kamatayan, siya'y matatagpo ang karapat-dapat. Pero ganoon pa man, malinaw din kay Pablo na habang siya ay nandirito sa mundong ito, gagawin niya kung ano ang dapat niyang gawin. Kaya nga sabi niya, sa mabuhay man sa mundong ito, o sa piling ng Ama sa langit, lahat gagawin ko para sa Kanya. At dito sa halimbawang ito ni San Pablo, napakagandang tularan natin siya. Sapagkat malinaw sa Kanya kung ano ang kahulugan ng Kanyang buhay sa mundong ito. Alam niya kung ano ang dapat bigyan niya ng importansya sa buhay na ito. Alam niya kung ano yung dapat niyang i-prioritize sa kanyang buhay. Alam niya kung sino ang mas mahalaga sa buhay na ito. Kung ito ang napakagandang halimbawa ni San Pablo, di ba ganito rin dapat tayo? Na habang nandirito tayo sa mundong ito at nagiging abala sa maraming bagay, inuunan natin higit sa lahat ang mga bagay tungkol sa Diyos. Inuunan natin higit sa lahat ang mga bagay na kapag tayo ay haharap sa Diyos, kapag bibigyan niya tayo ng examination, sa kung ano yung buhay mayroon tayo ngayon, matatagpuan tayong karapat-dapat. Dapat na seryosohin natin itong bagay na ito sapagkat hindi natin alam kung ano ang mangyayari mamaya o bukas o sa mga susunod na mga araw. Sa panahon ngayon, para bang ang bilis ng buhay. Yung tipong kausap mo lang ngayon, biglang mababalitaan mo bukas, wala na. Kahapon, binulaga kaming mga pari ng balita tungkol sa isang kapatid na pari sa Parañaque. Nagmimisa, nagkakasal, nag-collapse, isinugod sa ospital. Ilang minuto pagkatapos, wala na. Ganon kabilis. Kaya kung ito ang katotohanan ng buhay natin sa mundong ito, hindi ba natin seseryosohin yung mga sinasabi sa atin at ipinapaalaala sa atin ng ating mga pagbasa? Talagang katulad ni San Pablo, dapat na maging malinaw sa atin. Katulad ng kanyang sinabi, ang pinakananais ko sa buhay ko ngayon ay ang maging kalugod-lugod sa Diyos. Sa tahanang ito man o doon man sa langit. Sapagkat malinaw sa akin, darating ang oras na ako ay haharap sa Diyos. Huhukuman ako ng Diyos ayon sa aking ginawa.
Kaya ito yung mga sinasabi ni San Pablo. Ito yung laman ng kanyang sulat sa mga taga-Korinto. Kaya matuto tayo sa halimbawa ni San Pablo. Pahalagahan natin sa buhay natin ngayon yung mga bagay na magdadala sa atin sa langit. Upang humarap man tayo sa Diyos anumang oras, matagpuan tayong karapat-dapat. Amen.